Halikayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay bumabalik sa banal na misa. Tayo'y nagpapakumbaba sa Diyos. Dala-dala natin ang ating mga iba't ibang pinagdadaanan, ang ating mga pinagdarasal. Kung tayo ay hihingi na may pagpapakumbaba at pananampalataya sa ngalan ni Jesus, magtiwala tayo na ipagkakaloob niya higit pa sa ating mga hinihiling sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, buksan natin ang ating mga isip at puso sa Diyos. Pakinggan natin ang Kanyang mensahe sa atin, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng tuwa at panibagong lakas. Sa mga napakaraming beses na kung saan nagkulang din tayo sa ating pagdarasal. Madalas tayo nagdarasal na may pagdududa. Hilingin natin muli ang Kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga minarapat mo sa binyag magbagong buhay at maging hitik sa bunga dulot ng iyong pagsubaybay at malwalhating makarating sa ligayang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala
sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya'y ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saay ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas sa tagumpay ng nagliligtas. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay ninyo ang aking diwa. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako makilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama'y sumasa akin ang gumaganap sa kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang anuman hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit po ba kapag nagdarasal tayo, tinatapos natin ang ating mga panalangin sa ngalan ni Jesus? Hindi ko po alam kung napansin nyo yun.
Kapag nananalangin tayo, kapag nagdarasal tayo, pansinin niyo man po, pakinggan niyo. Sa bawat panalangin ng pari sa loob ng misa, sinasabi palagi natin sa pamamagitan ni Hesukristo, ating Panginoon. Why do we pray in Jesus' name? Kasi utos ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig naman po natin sa ating ebanghelyo, 2 beses niyang binanggit ito. Sabi niya, humingi tayo gamit ng kanyang pangalan. Whatever we ask in His name, Jesus will do it. Jesus will provide it. Jesus will answer it. At kapag inulit po ng Panginoon ang sinabi niya, anong ibig sabihin? Binibigyan niya ito ng diin. To repeat something means it is important. Kaya inuulit ng Panginoon ang turong ito ay dahil mahalaga. At ayaw niyang makalimutan natin ito. Ang tanong, bakit ba sinabi ni Jesus na kapag tayo'y magdarasal, kailangan banggitin natin ang kanyang pangalan? More than having the name that is above every other name, there are really 2 reasons why Jesus asked us to pray through His name. Number 1, because we cannot come to the Father unless we come through Jesus. Kapag nagdadasal po tayo sa ngalan ni Jesus, ang sinasabi talaga natin ay ganito, Diyos Ama, alam ko po, hindi ako makakalapit sa iyo gamit ang pangalan ko. Dahil ang pangalan ko marumi. Dahil ang pangalan ko makasalanan. Dahil ang pangalan ko may atraso sa iyo. Banal po ang Diyos. At ni katiting, kahit na maliit na kasalanan, ay hindi ito matatanggap ng Diyos. At walang makakalapit sa Diyos Ama kung hindi ka kamukha ni Jesus. Ngayon, ang tanong ko po, meron po ba sa atin 100% kamukhang kamukha ni Jesus? Di po ba? Wala. Kaya nga, makakalapit lang tayo sa Diyos Ama para matanggap natin ang hinihingi natin. Kailangan pa rin natin ang tulong ni Jesus, ang anak ng Diyos. We need to be justified by Christ if we want our prayers to be heard and answered. And what does justification mean? It means we have to be clothed by the righteousness of Christ. Kapatid, kahit na anong gawin mong mabuti, meron ka pa ring pagkukulang. Nagiging matuwid lang tayo dahil sa ginawa ng anak ng Diyos. Kaya nga po, sabi ni Jesus dito sa kanyang turo, walang makakalapit sa kanyang Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kung dadaan tayo kay Jesus, hindi pwedeng hindi tayo pakinggan ng Diyos Ama. Dahil ang nagsasalita, ang nakikiusap para sa atin ay mismong anak na niya. Ito po ang isang dahilan bakit nagdadasal tayo sa ngalan ni Jesus. May bigat, may halaga ang pangalan ni Jesus. At ang kanyang pangalan ay hindi binabaliwala ng Ama. But the second reason why we pray in Jesus' name is because we become aligned to God's will through His name. Ang pangalan pong binabanggit ni Jesus dito ay hindi lang yung kanyang pangalan. Kailangan po natin maunawaan yung salitang ginamit ni San Juan. Galing po sa salitang Griego. The Greek word for name is Einoma. Einoma. At ano pong ibig sabihin ng Einoma? It means the character of the person, the cause of that person, the reputation of that person, and the heartbeat of the person. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus sa atin dito, mga kapatid, kung magdadasal tayo ayon sa tibok ng kanyang puso, mapagkakaloob sa atin ng Ama, anuman ang ating hinihiling. Kung magdadasal tayo kamukha ng ugali
ng pag-iisip ni Jesus. Mangyayari sa atin ito. Pagkakaloob ng Diyos Ama sa atin ito. Kasi kapatid, kung hindi po tayo nagdadasal ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi niya tayo mapagbibigyan. Hindi niya mapagkakaloob sa atin ito. Remember, understand, God cannot grant you what is opposite to His will. Understand that. Hindi mapagkakaloob ng Diyos sa iyo yung hindi naaayon dun sa kanyang kagustuhan. The quickest way to receive grace is to ask according to His will. Kaya nga po napakaganda nung sabi ni San Agustin without God, man cannot. And without man, God will not. Kung wala daw ang Diyos, hindi natin kaya. Pero kung wala naman tayo, hindi naman daw gagawin ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, naghahanap ang Diyos na mga tao, mga lalaki, mga babae, na nagdadasal ayon sa pintig ng kanyang puso. Kahit na magdasal ka ng magdasal, kapatid, kung hindi mo naman pinagdarasal yung naaayon sa kanyang kagustuhan, hindi kanya mapagbibigyan. Hindi kanya masasagot. Remember, when you pray from the heart of God, you could ask anything from Him, and everything will be given to you, even if it is impossible. Meron pa lang pong pumunta dito sa parokya, sabi po niya sa akin, Father, baka hindi niyo po alam ito. Last year, pumunta po ako dito, nagsimba kami, nagpadasal po ako sa inyo. Ang hindi ko po sinasabi, during that time, the doctor only gave me 8 months. Tinaningan na daw po siya. 8 buwan na lang daw po ang itatagal niya dahil doon sa sakit niya. Pero Father, bumabalik po ako dito ngayon. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil 10 months na po ako buhay. Lumipas na po yung 8 months. Pero malakas pa rin po ako, lumalaban pa rin po ako, humihinga pa rin po ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Wow, God is good, sobra-sobra. Muli po mga kapatid, hindi po ako ang nagmimilagro Ang Diyos ang nagmimilagro. Maaaring ginagamit lang ako ng Diyos sa kanyang milagro. Pero ito ang paalaala sa inyo. Kaya nyo din naman makagawa ng milagro Yan ang pinapaalala sa atin ni Jesus. Kung hihingi lang po kayo sa kanyang ngalan, kung magdadasal kayo ayon sa pintig ng puso ng Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, hindi nyo naman kailangan pumunta pa dito sa parokya. Kahit dyan lang sa inyong mga kabahayan, kahit dyan lang sa harap ng inyong mga altar, magdasal kayo at maniwala kayo. Aapaw ang grasya ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Ang kailangan lang kasi, palitan natin yung pamamaraan ng ating pagdarasal. Hindi naman basta't nagdasal ka, pakikinggan ka. Pero tanungin mo, paano ba yung iyong pagdarasal? Huwag mo lang sanang gamitin yung pangalan ni Jesus na parang magic word Kahit na ilang beses mo sabihin yung Jesus, Jesus, Jesus. Pero kung hindi ka pumapasok talaga dun sa katauhan, dun sa espiritu, dun sa puso ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang mas mahalaga. Amen? Kaya nga po magandang pagmunihan. Ang tanong, nagdadasal ba ako ayon sa kagustuhan ng Diyos? Nagdadasal ba ako na may pagpapakumbaba at pagtitiwala, pananampalataya sa ngalan ni Jesus? Hinihingi ko ba ang kagustuhan ng Diyos o baka sarili ko lang kagustuhan? Subukan niyo po mga kapatid. Kapag nagdadasal kayo, sabihin niyo ang pangalan ni Jesus na may malalim na pananampalataya at pag-unawa sa kagustuhan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang ngalan, kapag hinihingi mo ang naaayon sa puso ng Diyos, wala pong imposible. Higit pa ang iyong matatanggap, mas marami at mas mabuti. Kaya sabihin po natin, magdasal tayo sa banal na misang ito. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo.
Manalangin tayo sa ating Ama na ipinakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang madama ang presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, magitin din natin sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamagitan ng iyong anak, at loobin mo siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan, ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Dalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan. At kami gawin mong hain ng iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus pinako'y buhay, laging bilang handog. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kapariran. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal,
Sa pinagsasaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit tayo nagdarasal sa ngalan ni Jesus? Una, dahil sa ating pangalan hindi tayo nakakalapit sa Diyos. Kaya naman, pag ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoon, tayo'y nakikiusap, tayo'y nagpapakumbaba sa Kanya. Pero pangalawa, kapag nagdarasal tayo sa Kanyang ngalan, na itutuwid ang ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Hindi mapagkakaloob ng Diyos ang laban sa Kanyang kagustuhan. Kaya naman, pag tayo ay humihiling na alam natin ang ating hinihingi ay mabuti naman at nakakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos, magtiwala na tayo. Dahil ang pagkakaloob ng Diyos, hindi lang kung ano ang ating hinihiling, higit pa. Mas marami pa. Mas mabuti pa. Kaya naman, ngayong pong araw, kung kayo ay magdarasal, huwag nyo lang sabihin ang pangalan ni Jesus. Pero sabihin nyo ang kanyang pangalan na may pagpapakumbaba, na may pagmamahal. Speak the name of Jesus to whatever problems and challenges you're facing now in your life. May utang ka man, pagdasal mo sa ngalan ni Jesus. Di kayo magkaintindihan ng asawa mo, nagagalit ka pa rin, mabigat ang loob mo, pagdasal mo yan sa ngalan ni Jesus. May sakit ka, gusto mong lumakas para pagpatuloy mong misyon mo dito sa mundo, pagdasal mo sa ngalan ni Jesus. Pero kapag binabanggit mo yan, unawain mo, kapatid, ikaw ay nakikiusap, ikaw ay nagpapakumbaba, at naway magdasal ka na may pagmamahal. Naway ang iyong hinihingi na ayon sa pintig ng puso ng Diyos. At makikita mo, walang imposible, ang milagro na hinahanap mo, pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.